Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Alamin natin at unawain ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Ikalawa, sabay-sabay nating basahin ang pabula mula sa bansang Korea na pinamagatang Ang Hatol ng Kuneho. Ikatlo, mahahalagang tanong, pagsusuri at gabay na sagot ukol sa akda. Narito na ang kahulugan ng mga piling salita sa ating akda. Unang bilang, lumupasay, humilata, humiga. Ikalawa, inararo, binungkal, hinanda sa pagsasaka o pagtatanim. Ikatlo, nanakam, nasabik, matinding pagkagusto sa pagkain. Ikaapat, hapong-hapo, pagod na pagod. Ikalima, pagsusumamo, pakikiusap, pagmamakaawa. Ika-anim, nabigo, hindi nagtagumpay. Ikapito, nakadungaw, nakasilip, nakamasid, nakatingin. Ikawalo, nangangamba, nagdududa, kinakabahan. Ikasyam, malumanay, mahinahon, mahinay, marahan. Ikasampo, matamang, masinsinan, seryoso, mataimtim. Sa pagpapatuloy ng ating aralin sa video na ito, sabay-sabay nating basahin at unawain ang pabula mula sa bansang Korea na isinalin sa wikang Filipino ni Vilma C. Ambat na pinamagatang Ang Hatol ng Kuneho. Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigreng naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapo na ang tigre. Lumupasay na lamang siya sa lupa. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad tumayo. Tulong! Tulong! Muli niyang isinigaw. Ah! Isang tigre! Sabi ng lalaki habang nakadungaw sa hukay. Pakiusap, tulungan mo akong makalabas dito. Pagmamakaawa ng tigre. Kung tutulungan mo ako, hindi kita makakalimutan habang buhay. Naawa ang lalaki sa tigre, subalit naisip niyang baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad, ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay. Wika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Sandali, sandali, huwag mong isipin iyan. Pakiusap ng tigre. Huwag kang mag-alala, pangako ko hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako, tulungan mo ko. Kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin kong malaking utang na loob. Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre, kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. Gumapang ka dito, sabi ng lalaki. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki. Sandali! Hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Sumbat ng lalaki sa tigre. Wala na akong pakialam sa pangakong iyan. Dahil nagugutom ako, hindi ako kumain ng ilang araw. Tugon ng tigre. Sandali, sandali! Ang pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ko.
Sige, ang wika ng tigre. Pero pagkatapos natin siyang tanungin, kakainin na kita. Gutom na ako. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang pangyayari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Tanong ng puno ng pino. Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Mga taon ang binibilang namin upang lumaki. Kapag kami malaki na, pinuputol ninyo. Ginagamit ninyo kami sa pagpapatayo ng inyong mga bahay at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang humukay ng butas na iyan. Utang na loob, huwag ka nang magdalawang isip, tigre. Sige, pawiin mo ang iyong gutom. O, anong masasabi mo doon? Tanong ng tigre habang nananakam at nginungusuan ang lalaki. Sa sandaling iyon, dumaan ang baka. Hintay! Hintay! Pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Sumang-ayon ang tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiling ng dalawa ang opinyon ng baka. Saganang akin, walang duda sa kung ano ang dapat gawin. Wika ng baka. Dapat mo siyang kainin. Tingnan mo, mula nang kami ay maisilang, naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga baka ang nagbubuhat ng mabibigat nilang dalahin. Inaararo namin ang bukid upang makapagtanim sila. Subalit, ano ang ginagawa nila kapag kami ay tumanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya, huwag mo nang tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo ang taong iyan. Tingnan mo, lahat sila sumasang-ayon sa akin. Kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Wika ng tigre habang bumubuelo upang sakmalin ang lalaki. Alam ng lalaki na ito na ang kanyang katapusan nang biglang dumating ang lumulukso-luksong kuneho. Sandali, tigre, sandali! Sigaw ng lalaki. Ano na naman? Singhal ng tigre. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Walang kwenta. Alam mong ang sagot niya pareho lang sa sagot ng puno at ng baka. Pakiusap, parang awa mo na. Pagsusumamo ng lalaki. O sige, pero huli na to. Gutom na ako. Sagot ng tigre. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matamang nakinig ang kuneho. Ipinikit ang kanyang mga mata at pinagalaw ang kanyang mahahabang tainga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malumanay at walang ligoy na nagsalita ang kuneho. Naiintindihan ko na ang iyong isinasalaysay. Subalit, kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayong magtungo sa hukay. Muli ninyong isalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang daan patungo doon. Wika ng kuneho. Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. Tingnan natin. Sabi mo, nahulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo dito sa itaas. Wika ng kuneho sa tigre at sa lalaki. Pumunta kayo sa mga posisyon ninyo noon upang mapag-isipan ko pang mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre na hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos agad ang usapan nang makain na niya ang tao. Ganito ang kalagayan ninyo noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman, lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon,
maaari na akong magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula nang tulungan ng tao ang tigreng makalabas sa hukay. Paliwanag ng kuneho na tila may ibang kausap. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ang tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa, wika ng matalinong kuneho at nagpatuloy sa kanyang paglukso. Iyong naunawaan ang salaysay ng mga pangyayari sa pabula na pinamagatang Ang Hatol ng Kuneho. Dumako na tayo sa mahalagang tanong pagsusuri at gabay na sagot ukol sa akda. Unang tanong, tama ba ang naging hatol ng kuneho sa suliranin ng tigre at ng lalaki? Sa madali ang solusyon, tama ang naging hatol ng kuneho sapagkat maiiwasan ang mas malaking disgrasya sa lalaki o sa tigre man. Hindi na rin maaabala ang tao sa kanyang patutunguhan at hindi naman makakapanakit ang tigre sa tao. Ngunit kung susuriin, mali ang naging hatol ng kuneho sapagkat naiwan pa rin ang tigre sa hukay na maaaring ikamatay nito dahil wala siyang pagkain at tubig. Maaari namang mailigtas ng lalaki ang kanyang sarili, pati na rin ang tigre. Halimbawa, maaaring bago iahon sa hukay ang tigre, talian muna ito nang sa gayon hindi niya masagpang ang lalaki pagkaahon. Maaari ring humingi ng tulong ang lalaki sa ibang tao upang siya'y makatiyak na ligtas. O di kaya, nag-usap muna sila ng masinsinan nang sa gayon, matiyak ng lalaki na ang tigre ay tutupad sa napagkasunduan. Ikalawang tanong, kung ikaw ang hahatol sa sitwasyon, gagawin mo rin ba ang ginawa ng kuneho? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Marahil oo sa madali ang sitwasyon upang hindi siya makapanakit. Marahil hanggang hindi kumakalma ang tigre at matiyak na ito ay tutupad sa kasunduan, huwag na muna siyang tulungang makawala sa hukay. Mananatili siya roon hanggang mapag-isipan niyang maging tapat sa kanyang salita. Sa ganitong paraan, parehong panalo ang lalaki at ang tigre. Sa lugar ng lalaki, nakagawa siya ng mabuti sa tigre at sa lugar naman ng tigre, nakawala siya sa tiyak na panganib at pagkamatay. Ikatlong tanong, sa iyong palagay, kung nakakapagsalitang muli ang mga nilalang sa kalikasan natin ngayon, ano kaya ang hatol sa ating mga tao? Narito ang maaari mong maging gabay. Natitiyak natin ang sasabihin ng mga itong ingatan sila at pahalagahan. Batid na natin na ang kalikasan ay bahagi ng buhay ng mga tao. Tao ang may kakayahang mag-isip ng mabuti kung ano ang nararapat gawin sa kalikasan nang sa gayon patuloy na magbigay ito ng biyaya sa sangkatauhan. Kung sila ay nakapagsasalita lamang, baka nakapagsabi na tayong mga tao ang nagdudulot ng kasamaan sa daigdig, dulot na rin ang pagsira natin sa inang kalikasan. Ikaapat na tanong, anong kultura ng bansang Korea ang mahihinuha sa pabula na pinamagatang Ang Hatol ng Kuneho? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Sa pabula na ating binasa, naipakita ang mga sumusunod. Una, pagtanaw ng utang na loob, kultura ng bansang Korea at ng iba pang bansa sa Asya na maging mabuti at magpasalamat sa taong tumulong sa iyo sa oras ng iyong pangangailangan. Ikalawa, pagiging tapat sa iyong binitiwang salita. Ito ay kultura ng mga bansa sa Asya. Karaniwan na itong ipinapaalala sa atin ng ating pamilya bago pa man tayo magkamalay sa maraming bagay. Ang hindi pagiging tapat sa salitang binitiwan ay naituturing nating mababa ang moral o di kaya hindi mapagkakatiwalaan sa kahit na anumang bagay. Ikatlo, pagtupad sa kasunduan o napagkasunduan.
Bahagi ito ng kultura ng ilang mga bansa sa Asya. Ganoon na lamang ang tiwala natin sa salita ng isang tao kahit walang pinirmahan. Ang salita at pangako ay nagiging sapat na batayan natin na ang kasunduan ay matutupad. Madalas, ito na ang pinanghahawakan natin mula sa taong kausap. Nagiging sapat na upang ipagkatiwala natin ang anuman. Kaya naman, madalas itong naaabuso at pinagmumula ng away. Ang pangako at napagkasunduan ng dalawang tao ay itinuturing nating sagrado. Ang pagsunod sa kasunduan ay iniisip nating may mataas na dignidad at paggalang sa iba at sa kanyang sarili ang isang tao, mapagkakatiwalaan at higit sa lahat, kagalang-galang. Ika-4, pagbibigay malasakit sa ating pamilya o sa kapwa sa oras ng kagipitan. Ipinakita sa pabula ang kulturang ito ng Asya. Hindi natin kayang tingnan ang taong dumadaing at nagpapasaklolo. Ayos lang sa atin ang maabala ng iba. Kultura na natin ang mag-abot ng tulong kahit tayo ay wala rin. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.